Ang pag-uusapan ko ngayon, you must be born again. Yung kung paano po tayo makapasok sa kingdom ng Panginoon. Kung paano po tayo pumasok yung Espiritu sa atin, sa buhay natin. Ano po? At ang ating pong verse ay nasa John 3:3 po. Basahin po natin. Sinasabi ko sa inyo, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ito po yung ating topic ngayon, how to be born again. Ano po yung sinabi ni Jesus Christ sa isang Pariseo nung tayo po muna ay tumayo at manalangin. Thank you, Father God, sa araw pong ito at binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon na matapos namin ang isang buong linggo, Lord, ng aming buhay. Lord, kami pinagpapasalamat sa bawat araw na binibigay mo sa amin, Lord, sa pagsama mo sa amin. At kami po ay nagpapasalamat din, Lord, at binibigyan mo kami ng karapatan na purihin ka, Lord, na sambahin ka, na ikaw ang aming itaas sa bawat oras ng aming buhay, Panginoong Lord. Hayaan mo na ang aming mga nasalubin na, Panginoon, ay laging nakatulong sa Lord. Bawat oras, bawat minuto ng aming buhay, ay magkaroon kami ng pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Kaya po, Lord, nandito kami lahat. Kami po ay nagtataas, Lord, ng aming mga puso, Lord, ng mga aming buong katauhan na ikaw ay purihin bilang isang Panginoon namin. Kaya po, Lord, sa araw pong ito, hayaan niyo po na bigyan niyo po kami ng guidance, Lord, na sumama na turuan kami ng mga Holy Spirit, Lord, yung mga angel, bigay mo dito sa lugar na to para magkaroon kami ng kaluwaan sa aming pag-aaralan sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo na lumabas lang sa aking bibig at ang aking meditation po ng puso ko, Lord, ay lahat ay naayon sa iyo, Panginoon, Lord. Buksan mo po ang mga antenga ng mga makikinig, Lord, at nang maunawaan nila ang mga bawat manggagaling na salita galing sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya po, Lord, hayaan mo, gamitin mo lang ako bilang isang vessel mo na isang na magtuturo din sa kanila, Panginoon, Lord. Alam ko po lahat ako at ikaw ang tatayo para sa akin, para sa araw nito. Ako pinagpapasalamat at nagpupuli sa iyo bilang isang Panginoon ko. In Jesus' name, Amen. Ito po pag-uusapan natin ngayon is about to be born again. You must be born again. Sa John 20 nga, sinabi po ni Jesus Christ na ito sa isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang layunin po natin dito ay para malaman kung paano at ano ibig sabihin ng muling ipinanganak sa Espiritu ang isang tao. Yun po ang ating pag-aaral ngayon. Ang isa pa po layunin nito ay para malaman natin kung ano ang dapat gawin at dulot ng isang muling ipinapanganak sa Espiritu. Pag sinabi pong muling ipinanganak, born again, ito po ay alam po natin na isa pong kapanganakang muli, parang dalawang beses ipinanganak, ganun po ba? Born again, ipinanganak ka na, pero bakit kinakailangan ipanganak ulit tayo? Para pong magulo, di po ba? Kung sa ating sa mga hindi pa nakakarinig ng salitang itong born again, magugulo po tayo. Hindi natin ano yung ibig sabihin noon. Dahil panganak na ako, bakit panganak ulit? At isa pong magandang dito ay yung pong illustration dito sa Bible na tungkol po kay Nicodemus. Yung pong isa po siyang Pariseo na makikita po natin sa John 3 na simula sa 3:1 hanggang 4, makikita po natin yon. Ang kwento po sa isang tao, sa isang Pariseo na isa po siyang pare noong unang panahon na ang layunin nila is ibagsak ang mga turo ng Panginoong Hesus. Lagi po silang against doon sa mga tinuturo ng Panginoong Hesus. Kaya nung isang araw po, lumapit siya kay Jesus Christ. At hindi naman siya nagpakita siya ng talagang intention niya. Pero alam po ni Jesus Christ na ang intention niya talaga is para yung tawag dito, yung parang salungatin yung mga turo ng Panginoon. At nagtataka sila kung bakit nagagawa ng Panginoon. Sabi niya kay Jesus Christ, Rabbi, ibig sabihin guro po, Rabbi, alam po namin na ikaw ay nanggaling sa kalangitan.
Dahil walang makakagawa ng mga himala na ginagawa mo kung hindi ka nanggaling sa Diyos. Yun po ang sabi niya, no? Pero di sa salita po niya, alam na po ng Jesus Christ, alam na po niya na may ibig sabihin yung tao na yun para sa Kanya. Hindi po para siya ayunan, kundi para po malaman kung bakit nagagawa ni Jesus Christ yun. Na yung mga miracles, yung mga kanyang mga himala na ginawa ng mga sa bayang yon na sinagot siya ng Panginoon. Sabi niya doon sa John 3:3 nga, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Nakapagtataka, di ba ba? Maliban ay panganak na muli, ang sabi. Ibig sabihin, hindi maintindihan ng isang pangkaraniwang tao kung bakit ano ibig sabihin nito. Kahit po tayo, kung hindi pa natin ito napag-aralan nung una, hindi natin maintindihan to kung anong ibig sabihin ng muling ipapanganak. Kung paano yung sinatawag na born again, di ba? Nadidinig natin yung born again, nadidinig natin sa ibang lahat. Pero, ito po ba yung napag-aralan na po natin? Kung ano ibig sabihin ito. Tapos, doon sabi nga nung si Nicodemus, yung isa siyang pare, na sabi niya, paano po may papanganak na muli ang isang tao kung siya matanda na? Sabi po niya, paano po may papanganak muli ang isang tao kung siya matanda na? Eh, hindi na po siya makakapasok doon sa tiyan ng kanyang ina. Yun po ang sagot ng wala. Tapos lalo si Jesus Christ, yung Panginoon Jesus, sabi niya, parang siyang yung bang, may pagkainis na ang dating ng kanyang sagot eh. Sabi niya sa kalapit, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, sabi niya doon kanina, kung hindi kayo muling ipapanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Kasi po, malalaman po natin na doon sa ang isang tao, pag hindi po nakakilala sa Panginoon, hindi po niya, o kaya wala yung Espiritu ng Panginoon sa kanya, hindi niya po, mahirap pong maintindihan kung anong ibig sabihin nung sinasabi ng mga salitang espiritual. Hindi po nila maintindihan yun. Kaya po, yun po ang sinabi doon sa John, kung maano po natin sa John, makikita po ito na po yung kwento ko. Kwento ko na po. Medyo na po yung aking Ito po yung sinasabi. Yung sa unsaved person po, yung hindi nakakilala sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 2:14, ang sabi po rito, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, yung tao na hindi siya pinaghaharian ng Espiritu ng Panginoon, hindi niya maintindihan yung mga salita ng tungkol sa Diyos o tungkol sa Espiritu. Yun po ang ibig sabihin doon. Na lahat ng halimbawa, sa mga hindi pa nakakarinig ng mga salita, hindi pa tumatanggap ng Espiritu ng Diyos, hindi pa tinatanggap ang Panginoong Kristo sa buhay niya, hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga salitang tungkol sa Panginoon, tungkol sa spiritual. At sinasabi po nito, para sa kanila, ang kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang ng parang spiritual. Amen po ba tayo dyan? Amen. Amen. Na kahit tayo, hindi natin maunawaan ng isang bagay kung tayo ay hindi naniniwala sa spiritual na bagay. Hindi po ba? At para po natin maunawaan ang spiritual na bagay, kinakailangan po natin, sa John 3:5, sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sabi po ng Panginoon. Amen. Para po natin maunawaan yung muling kapanganakan, kailangan pong maintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kapanganakan. Ang kapanganakan po kasi yung birth. May dalawang klase po kasi ang kapanganakan dito sa ating spiritual na pamumuhay. At
the two kinds of birth, sabi ko nga dito, yung physical birth o kaya natural birth. Yung po, ipinanganak tayo ng ating mga magulang, ng ating ina, pinanganak tayo, yung po yung tinatawag na natural birth o spiritual birth. At isa pa pong klase ng kapanganakan, yung water and spiritual birth. Ito po yung na tinuturo sa atin ng Biblia, na kapanganakan sa Panginoon, kapanganakan ng spiritual sa ating buhay. Yung pong tinatawag na born again, na tinatawag na lagi natin narinig, na tayo sa ating buhay. Alam natin na tayo ay mga born again Christians. Alam natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon, na tayo ay tumatanggap. Dapat po alam po ba natin ang ibig sabihin ng pagiging born again? Tayo po, mga tumanggap na po tayo dito, yung si Sister Diane, at si hindi pa po nakakatanggap. Maaaring nabasa na po nila sa Biblia ang ibig sabihin ito. Pero tayo po, kahit po tayo mga nakatanggap, meron po kasi iba na nakatanggap na hindi nila alam yung bang tunay na ibig sabihin ng pagiging born again. Di ba? Marami po marami pong born again Christians na ay, born again ako. Pero makikita mo sa buhay nila, hindi mo makikita sa buhay nila yung pagiging born again Christians. Hindi mo makikita sa pamumuhay nila kahit sa pagsasalita nila na hindi mo makikita yung totoo bang born again ito? Diba? Kahit po yung merong sa pagsasalita pa lang, makikita mo na yun sa pagsasalita ng tao eh. Makikita lang sa pagsasalita ng tao na itong tao ito, pinalala ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nasa buhay niya. Dahil sa pagsasalita pa lang, makikita mo yung mga salita niya. Ingat na ingat siya. Hindi siya nagsasalita ng mga salitang nakakasakit sa kapwa. Hindi siya nagsasalita ba yung mga salitang hindi ba bagay sa isang tao na may Espiritu ng Panginoon. Di ba? Alam po natin yun. Kahit po tayo ng mga hindi pa nakakilala, siguro mga salita natin, mga gano'n. Mga gano'n, di ba? Pero po yung sa mga taong nakakilala na, nagkakaroon po ng transformation yan. Amen. Nagkakaroon po yan ng through the power of the Holy Spirit. Ayun po ang ating pag-aaralan ngayon. Amen. Ngayon magsimula po tayo dun sa physical birth or natural birth. Ang natural birth or physical birth, ito po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Ang ating pong katawan, yung ating pong tayo pinanganak dito sa mundo, ng ating mga magulang, ang ating pong katawan ay nabubuo ng katawan, ng kaluluwa, at ng espiritu. Doon po sa katawan po natin, ito po yung temple, ito po yung bahay, kumbaga sa tabernacles ng ating soul and spirit. Ito po yung tirahan ng soul and spirit natin, yung pong body natin. Kung ating pong napag-aralan natin, yung mga unang mga narinig natin dito sa pag-aaral na ito, na malalaman natin yung katawan natin, ito ay tumatanda, namamatay. Di ba? Napag-aralan natin sa Biblia na ito ay pansamantalang tirahan natin dito sa mundo. Malaman na nabasa po natin na pag ito ay namatay, tayo, ang ating kaluluwa at espiritu ay muling babalik sa Panginoon. Ito po siya po yung sa pinakatirahan ng soul and spirit, siya po ay nakakaramdam ng nakakaramdam po siya ng dumarating po siya dito sa mundo. Kung ano yung paghihirap na nararamdaman natin sa ating katawan, yung mga sakit, yung mga yun po yung nararamdaman ng ating katawan. Na pag sinabi po nga sa Biblia, pag ito'y namatay, ang ating kaluluwa at espiritu pupunta ngayon sa langit. Ngayon, mamaya po pag-aaralan natin kung paano pupunta bago makapunta sa langit ang ating kaluluwa at espiritu. At pangalawa po, yung pong tinatawag na soul. Ito pong soul,
Kung atin po sa Tagalog po, di ba, kaluluwa, alam natin may kaluluwa tayo. Na pag tayo mamatay, alis yung kaluluwa natin, yung iba, papaligoy-ligoy dito sa yung iba pupunta sa langit. Yun ang nasa napag-aralan natin, di po ba? Nalalaman natin mga kwento ng mga ulam natin. Yung pong soul, siya po yung kung sino ka. Ikaw ito, yung soul. Ito po yung kung anong klaseng tao ka, ikaw yan. Kung ikaw ay isang taong mabait, yun ang iyong, ikaw yun, yung kaluluwa mo. Kung ikaw ay taong masama, yun din ang kaluluwa mo. Masama rin. Yan, siya po yan. Siya po yung nakakaramdam po siya. Ito po ang nagkakaroon sa atin ng ating 5 senses ng katawan natin. Meron po itong pong soul, meron po itong puso na nakakaramdam. Meron po siyang isip, mind na nakapag-iisip. At meron, nandito po rin sa soul na ito, yung will niya para mag-decide ng mga bagay-bagay na kung decision niya ay mali o tama. Kaya po, pag ito pong dalawang, itong body and soul, dito po, pumapasok yung free will natin sa tao na yung ating walang kumukontrol sa atin. Kaya po inilagay ng Panginoon yung kanyang presensya, yung pong spirit. Amen. Binigyan po tayo ng espiritu ng Panginoon. Nung pong tayo binigyan ng espiritu ng Panginoon, dahil po ang bagay na espiritu, siya po yung ating ang trabaho po niya, siya po yung ating taga-contact sa ating Panginoon Diyos. Ang tao ay inilala na may espiritu para magkaroon siya ng discern. Magkaroon siya ng kaalaman sa Diyos. Siya po yung ating siya po yung nagko-communicate sa Panginoon from mankind to God. Without the Spirit, hindi po tayo magkakaroon ng pagsamba sa Diyos. Kahit pa po sinong, kung halimbawa, ang isang bagay o isang tao, pag wala pong espiritu, kasi pag sinabi pong espiritu, yan po ay particular sa Diyos o sa isang sinasambang Panginoon. Amen po tayo doon. Amen. Nakuha po natin. Ayun po. Yun po ang ibig sabihin ng body, soul, and spirit. Ngayon po, ang pangalawa pong ito po itong tungkol sa body na ang katawan po natin, pagka po tayo namatay, siya po ay nagiging alikabok. Yamang ang alikabok, sa alikabok ka nang galing, sa lupang alikabok, doon babalik ka rin. Yun po yung sakwa ng body naman. Na ang ating katawan po na ating pong katawan, pagka po siya namatay, alam po natin na ito ay nagiging alikabok. Siguro po, kahit sa edad dating ito, nakakita na po tayo na alam na po natin ito kahit hindi po natin pag-aralan. Dahil through experience, nakita natin, alam natin ng katawan ng tao ay bumabalik sa alikabok. Di ba ba? At ngayon po, pag-aralan natin na gano'n niya, mas malinaw sa atin na tayo ay nilikha ng Panginoon sa alikabok at doon din tayo bumabalik. Kaya nakikita po natin yung katawan, kaya lang po yung espiritu at kaluluwa, hindi natin nakikita. Yung po ang At meron pong ako isang tanong dito na yung po bang gaya po halimbawa po ng isang hayop, ng isang animal, yung po ba ay may espiritu? Narinig niyo na po yung tanong na yun? Ang hayop ba may espiritu? Wala. Di ba? Masasabi po natin wala. Bakit po gano'n? Bakit po walang espiritu ang hayop? Hindi daw sila nagdadasal eh. Tama po yun. Ang hayop po, kung bakit sinabing walang espiritu, dahil hindi po sila nakaka-discern ng pagsamba sa Diyos. Nakakita na po ba kayo ng Diyos na sumasamba sa Diyos? Hayop na sumasamba sa Diyos? Siguro wala pa ano. Kaya po, yun po ang ating mas kuha ng Panginoon Diyos sa paglikha sa atin. Binigyan niya tayo ng espiritu para sambahin, para magkaroon tayo ng damdamin ng pagsamba. Na
ang tao at saka ang hayop ay magkaiba. Ng hayop, pag sila namatay, nagbabalik sila sa alikabok, pero yung kanilang espiritu, wala silang espiritu na bumabalik sa Panginoon, sa Diyos. Ano po? Yun po yung yung tapos ang isa pa pong uri ng kapanganakan ay yung spiritual water and spiritual birth, o kaya born of water and spirit. Dito na po pumapasok yung pagiging pag sinabi natin born again. Yung tayo ay naging born again, ipinanganak na tayong muli. Sobrang po bang mabilis? Sobrang mabilis yung Okay lang po. Atin po bang nakukuha ko na? O ako lang po mabilis. Ako lang nag-ano ng sarili ko. Kasi po. Ito po yung pangalawang kind of ng kapanganakan. Yung water and spiritual birth. Magkasama po lagi ito. Hindi po ito pwedeng paghiwalayin. Kasi po, ito pong term na ito ay tungkol po sa kapanganakan ng ating, bagong kapanganakan natin sa espiritu. Bakit po ba, ano po bang ibig sabihin ng magsimula po tayo doon sa water doon sa water. Yung pong water na sinatawag, born in water, yung po yung ating tinatawag na baptism. Yung pong tayo ay binibdisyonan sa tubig. Na ang purpose po noon, nagre-represent po ito ng paglilinis ng ating katauhan. Kaya po tayo binabaptisan, nagkakaroon ng baptism para po malinis ang ating katauhan. Na para po, pag malinis ang ating katawan, yung pag tayo ay tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos na sa ating buhay, malaya siyang makakapasok sa atin. Na tayo ay malinis na. Kaya ginagawa po yung water baptism na isang itinuro sa atin sa Old Testament pa, na ito po ay kinakailangan para malinis yung ating katauhan bago pumasok yung Espiritu. Yung po ang natin, halimbawa po niya, meron kayong kasi po yung halimbawa, naglagay kayo ng isang pagkain doon sa isang lalagyan na hindi nalilinis o madumi. Maano po natin, pati po yung bagong pagkain na nilagay natin, magkakaroon po ng damage. Mabubulok o kaya hindi natin makuha yung kanyang lasa o yung kasarapan niya, di ba? Hindi magpatuloy yung nasisira. Kaya kinakailangan pong linisin muna bago ilagay yung bagong putahe kung bagong gano'n. Parang ganun po sa madaling sabi. Ganun po rin sa buhay natin. Kinakailangan tayo linisin muna bago pumasok yung Espiritu sa atin. Ng panibagong Espiritu, kasi yung papasok sa atin is talagang very pure, napakalinis. Na yung dati nating buhay, na halimbawa meron tayo sa buhay natin na meron tayong masamang dinadala, yung pag-ugali o pag hindi po natin nilinis to at pumasok yung Espiritu, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pabaling-baling. Hindi po tayo makapag-straight, hindi po tayo yung ating pong halimbawa, pag pumasok na po sa atin yung Espiritu, hindi tayo makalakad ng diretso. Kasi meron pa tayo sa loob natin na kaya yung po sa water baptism is mas maganda po bago pa mag-water baptism, ikaw muna yung buong sarili mo. Lahat ng bagay na dinadala mo sa sarili mo, i-confess mo na. I-ano mo na Lord, binibigay ko lang po sa ito. Okay, gaya po lang nangyari sa akin. Alam niyo po bang bago ako nakatayo dito? Siguro, 10 years ako sa Warabi. Nandun lang ako sa isang sulok, hindi ako gumagalaw. Naikwento ko lang po yan, siguro di ba? Na ako po gano'n. Nandun lang ako sa isang sulok, talaga hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makapag-pray. Even prayer, hindi ako nagpe-pray. Within 10 years. Pero, every day, every Sunday nandun ako. Hindi ako, But, ang hindi ko hindi makapasok sa akin yung Holy Spirit, hindi makapasok sa akin yung si Jesus Christ sa buhay ko,
Dahil meron akong dinadala sa sarili ko. Alam natin kung anong bagay sa sarili natin na, hindi ako pwede yung ano. Kasi pagka yung dinisregards natin yung yung ating dinadala, tapos naniwala tayo kay Jesus Christ, ito, Panginoon, Lord, tinatanggap kita. Lord, maraming po salamat, pumasok ka sa buhay ko. Pero pag yung nasa puso mo pa rin, sasabihin ko po sa inyo, hindi kayo makakapagpatuloy. Yung po yung regalo ng Holy Spirit sa atin, hindi siya mga layang makakuha sa atin. Kaya po, makikita po natin siguro, meron tayong mga kapatid na sobrang magsalita naman ito, alam mo, totoo. Yung bang, ako'y pinagpala, yung kaya niya magpagaling sa may sakit, kaya niyang, naghihirap na, wala na siya, kaya ko ikwento ko yung sabi ng asawa ko, nararamdaman ko po kasi sa buhay ko. Kahit po walang pumasok sa pera ko na financial sa buhay ko, sa akin, masaya pa rin po ako. Lagi pa rin po ako nakangiti. Why? Kasi, bago ko po tinanggap ang Holy Spirit sa buhay ko, is pinag-pray ko araw-araw. Every day ako nag-pray. At lagi ko po ito sinasabi doon sa mga gusto mong tumanggap ng na bago kayo tumanggap ng ipag-pray nyo muna yung burden nyo sa buhay nyo. Kasi once na tumanggap kayo na may burden sa buhay nyo, hindi po kayo makakapagpatuloy ng maayos. Hindi po kayo Kaya meron pong iba, gustong-gusto lang tumanggap. Bakit gustong-gusto lang tumanggap? Pero gustong-gusto ko marunong. Pwede po mangyari yun. Pwede po tayong tumanggap as on that time, basta bago natin tanggapin, yung ating repentance, panghawakan po natin. Panghawakan po natin yung mga, Lord, binibigay ko sa lahat ng problema ko. Lord, binibigay ko sa lahat ng paghihirap ko. Lord, binibigay ko lahat sa iyo. Bahala ka na sa akin, Panginoon ko. Pag pinanghawakan natin yon, naandun yung work ng Holy Spirit. Na siya ang magtuturo sa atin. Medyo, na po yung kwento ko. Okay po, ituloy na lang natin itong kwento ko dahil medyo na. Ganun po, yung pong Holy Spirit is magpapatuloy sa atin kung malinis na malinis tayo. Yun po yung kuwan ng baptism. Yun pong siya pong nag-symbolizes ng baptism. Hindi po basta-basta seremonya, hindi po basta-basta ang baptism. Napakahalagang bagay po yun. Kung maunawaan po ng isang taong tatanggap, yun po ang sabihin ko po sa inyo, very pure ang takbo ng buhay niya. Pag nalaman niya yung ibig sabihin, kung ilalagay niya sa pamumuhay niya. At yung pa pong tinatawag na spiritual birth, doon po naman sa spiritual birth, yun po yung, alam po natin, napag-aralan na po natin dito sa simulat sa kulpa, na tayo ay pinanganak na patay yung espiritu natin. Pinanganak tayo as a tao, may soul, body, and spirit. But yung ating pong spirit, nung tayo pinanganak, is spiritually dead. Patay po. Bakit po ko sinabing patay? Dahil po, nung po natin dun sa Genesis 2:17, sabi po dito, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka pag kumain ka niyon. Sinasabi po ito ni God the Father kay Adan at Eva. Nabasa na po natin ito, di ba? Na ito po, pero sinabi po niya, once na ikaw ay hindi sumunod sa kanya, siguradong mamamatay ka. Mamamatay ka, nakalagay po dito. Mamamatay ka pag kumain ka niyon. Tanong ko po sa inyo, namatay po ba si Eva at si Adan noong panahon na yun? Hindi, di po ba? Pero sinabi ng Panginoon, mamamatay ka pag kumain ka niyon. Nung pong si Adan at si Eva hindi sumunod sa Panginoon, sa pagsubok ng Panginoon niyon, at kung ginawa nila yung kasalanan na yon, sila po ay hindi namatay physically. Namatay po sila spiritually. Yung kanila pong espiritu, yung kanilang sa body, soul, and spirit nila, yung spirit nila namatay. Nung pong sila hindi pa nila ginagawa yung pagsuway sa Panginoon, buhay pa po yung espiritu nila. Nagkaroon po sila ng yung contact nila sa Panginoon ay naandoon. Wala po silang burden sa buhay, wala silang paghihirap, wala silang lahat ng bagay na sinusunod lang nila ay yun sa Panginoon. Kaya po,
namatay yung ating espiritu dahil sa kanilang pagsuway. Hindi po yung physical birth na sinasabi dito ng Panginoon, at kundi po yung espiritu nila. At alam po natin, nung tayo pinanganak, we are the generation of Adam and Eve, na namatay ang kaluluwa nila, tayo ay kanilang mga anak. Ang generation po rin natin, patay rin yung ating espiritu. Yung ating espiritong, nung tayo pinanganak, patay ang espiritu. At paano po ito dapat mabuhay muli? Amen. Napakasimple po ng dito, ng sinabi ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, napakasimple lang. Sinabi niya, tanggapin mo lang siya. Tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Maniwala ka na si Jesus Christ ay namatay, ibinaon, at muling nabuhay. Siya ang Panginoon natin. Yun lang po. At mag-repent ka ng iyong kasalanan. Yun po ang paraan kung paano natin yung ating espiritu ay muling mabuhay muli. At through on that process, sa oras na yun, pag tinanggap mo, nag-repent ka ng kasalanan natin sa oras na yon, doon po mabubuhay yung ating espiritu. At kaya po sabi ko sa inyo kanina na pag tinanggap natin siya, panghawakan po natin. Huwag po natin bibitawhan yung salitang ating pinanghawakan na ikaw ang Diyos, ikaw ang aking Panginoon Diyos na namatay, ibinaon at nabuhay na muli, na magliligtas sa akin sa kamatayan. Yun po yung tinatawag na spiritual birth natin. Kaya po tinawag spiritual birth, yung tinatawag pong born again. Yung muli po natin pagkabuhay. Yung dati po tayo sa kamatayan, napatay yung atin, tinanggap natin si Jesus Christ. Doon po nagsisimula ang pagkabuhay ng ating espiritu. Kaya po, sa time pong yon, yung si Jesus Christ, yung spirit ng Jesus Christ, ni Father, papasok yun sa buhay mo ngayon. Papasok sa atin na tayo ay nagsisi, Lord, nagsisihan ko po ito, pumasok ka sa buhay ko na ikaw lang ang aking Panginoon. Yun po ang start ng muli nating pagkabuhay. Yung pa tinatawag na born again. Amen po tayo doon. Nakuha po natin. Dahil pag makuha po natin na sabi po dito, kaya kung sino makapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na. Dating pagkatao, siya ay bago na. Doon po magsisimula yung panibagong buhay natin. Na kung naalala niyo po yung dati kong preaching, yung new creation, doon po yung magsisimula ang buhay mo from dead spirit to alive spirit, yung buhay na espiritu. Sabi nga po ng Panginoon na pag pumasok ang si Kristo sa buhay mo, yung po yung simula na sabi po sa Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega. Wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Sa Old Testament po, ang ibig po sabihin nito, ang Diyos po, the God the Father, alam po niya yung bago pa lang magsimula hanggang sa nangyayari, hanggang sa katapusan. Sa ating pong mga Kristiyano, nung pumasok po si Jesus Christ sa buhay natin, yun po yung simula. That is the beginning ng buhay na ang ating buhay ay lalakad ayon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po yung magsisimula. Tapos hanggang po tayo nabubuhay dito sa mundong ito, yung ating present, kasama po natin siya hanggang sa po tayo mamatay. Hanggang the end of ng buhay natin, kasama pa rin natin siya. Yun po yung ibig sabihin nun. At paano po natin na pagka po tayo namatay, hanggang pong, hindi lang dun sa katapusan na yun, hanggang pong sa tinatawag nilang eternal life, kasama pa rin po natin sila. Kaya po, pag sumunod tayo pag sumunod tayo sa naayon dun sa buhay na pinagawa ng Panginoong Jesucristo, doon natin makukuha yung tinatawag nating eternal life, yung salvation nga natin.
Kasi once na tayo buhay pa na dito kinakailangan po natin yung, maranasan pa rin po natin yung paghihirap. Hindi ibig sabihin na, tinanggap ko si Kristo, ay, gaganda ng buhay ko. Hindi po ganun kadali. Meron pong mga pagsubok na darating sa atin. Meron po tayong dapat sundin. Kasi nandito pa po rin tayo, nandito po tayo sa kamunduhan. Alam po natin dito sa kamunduhan, meron po tayong kaaway dito. Kaya po kinakailangan natin sumunod, magpatuloy, na ang ating sinimulan ay hanggang katapusan. At malalaman po natin, pag pumasok na ang Panginoon sa buhay natin, nandun na po yung pagka-guide niya sa atin. Na tayo po'y magbabago. Yung buhay po natin na dati, na tayo'y, kung hindi meron po tayong hindi magandang pag-ugali, pag nasa atin na po yung Espiritu ng Panginoon, nandun po yung, makikita po yung pagbabago ng buhay mo. Hindi naman yung instant na, ay, simula bukas, mabait na ako. Well, hindi po gano'n. Nandun po rin siya. Nabubuo po yung transformation ng buhay natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pakikinig, ganun po. Sa bawat pakikinig na salita natin sa Panginoon, yung po naman, bawat pakikinig nun, yung po naman isang piraso naman ng paglalabas natin ng dati nating masama ugali. O kaya yung ating dating kaugalian nang tayo nasa kamunduhan pa. Bawat pagdami ng pagdami, yung ating nalalaman sa Panginoon, yung ating words ng mga salita niya, doon naman, paunti ng paunti, yung ating hanggang sa tayo maging ganap. Hanggang sa tayo maging isang makakalakad na ng maayos sa Panginoon. Siguro po nakarinig na kayo sa atin nakarinig na sa atin na yung kaibigan mo, sis, bakit mo kang nagbago ka? Dati ugali mo, dati kang bakit bigla ka na lang nagbago. Sabi niya, dati ka, hindi ka man dating ganyan. Nagtataka, di po ba? Hindi niyo na Amen. Sa atin, may nakapagsabi na po ba sa inyo gano'n? Amen. Amen. Sabi niya, di ba? Sabi nung kasama ko sa trabaho, parang nagbago ka kasi. Bakit? Parang lagi nakapalit-palit siya mukha ko. Di ba ba? Lagi kasi ako suplada. Yun po yung sinasabi ko na ang transformation po, pag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, doon magsisimula yung transformation ng buhay natin. Yung dati nating kahit sabi mo, okay lang, kahit pa masama ugali ko ngayon. Pero once na tinanggap mo siya ng totoo, pinanindigan mo yung pagtanggap sa Kanya, makikita mo yung dati mong ugali, magtataka sa sarili mo, bakit ako nagiging mabait? Ano mo yan? Tapos hindi lang ikaw makakapansin kasi yan Lahat na nakapaligid sa iyo. Kaya sabi nga po sa Biblia, tayong mga nakakilala, tayong magiging huwaran, magiging example ng mga hindi pa tayo nakakilala. Mawawala lahat yan. Pati yung pag-iisip mo ng masama sa kapwa mo, mawawala yan. Imbis na may nasabi sa iyo hindi maganda, malalaman mo, ay, bakit niya nasabi yun? Hindi yung mag-react agad na unti-unti po yun, hindi biglaan, Hindi biglaan biglang, ay, okay ka na kasi nakatanggap na ako Hindi ganun. Unti-unti po yun, unti-unti natin malalaman na pag pinanindigan natin yung ating pagtanggap, doon po natin makikita yung transformation ng buhay natin. Na tayo ay, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Na wala tayong gagawin, kundi lang yun sundan lang yun. Susundan lang natin yung kung ano yung nangyayari sa buhay natin Huwag ka lang lilihis, huwag kang yung tinatawag ng backslide. Kasi bakit hindi nila nakita yung mga tao pong gano'n? Bakit po gano'n nangyari yun? Kasi po, tinanggap nila yung Espiritu sa buhay nila, hindi nila pinanghawakan. Tinanggap nila yung Espiritu, pero hindi sila nagpalinis. Kahit nga po dun sa ako po, nung ako nag-aaral, alam ko po kasi masamang tao ako Alam ko po nung nagsimula ako mag-aaral, everyday po, sa prayer ko, lagi kong kasama yung paggising ko sa umaga, Lord, linisin mo po yung puso ko. Linisin mo po yung puso ko dahil alam ko po, meron akong ugaling masama. Ngayon, kung may nakikita pa kayo sa akin, araw-araw po ako nagpipray. Lord, linisin mo po yung buhay ko. Linisin mo po yung puso ko. Kasi po, pagka tayo po ay nagkakaroon ng communication sa Panginoon, nagpipray tayo,
Malalaman po natin yan. Nasasabihin natin, ay, bakit nababago? Bakit ako ganun? Hindi ko na, imbis na dati akong nagagalit sa tao, ngayon naawa na ako. Pag yung tao nakita mo masama ugali, hindi mo siya binabalikan ng masama ugali, binabalikan mo siya ng awa. Di ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya po yung pag-espiritu ay tinanggap natin ng totoo. Tinanggap natin nang wala tayong pag-alinlangan at sinundan natin yon. Sigurado po, magiging huwara ng mga ibang tao kakilala sa atin. Na yung dati nakakilala sa iyo na masama ang ugali mo, pati yun, maaakay natin. Yun po yung ginawang process ng ating Panginoon. Di po ba? Hindi siya, nilalait na siya, pero hindi siya nagbabalik ng masama. Imbis, tinuturuan niya, imbis na pinapakita niya yung kabutihan. Kaya po, pag sundan lang po natin kung anong buhay meron ng Panginoon natin, ang Panginoong Jesus. At malalaman po natin sa buhay natin na ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay nasa atin. Amen po ba tayo doon? Amen! Amen. Ay. At nandito po tayo. Sa pagwawakas ko po, sa conclusion na po ko, ibig sabihin, yung born again means salvation. Amen. Pagtanggap, pag nagkaroon po tayo ng pagtanggap, yung ating espiritu ay nabuhay na muli. Nandun na po yung nagkaroon ng salvation ng espiritu natin, muling nabuhay. It means eternal life. Kaya po, pag tayo ay na-born again, panghawakan na po natin, napakasaya po ng maging isang born again Christian. Amen. Ang sinasabi po nila, hindi nila maintindihan kasi hindi pa sila nakakatanggap. Pero pag nakatanggap nila, malalaman nila bakit napakasaya. Ako po kasi ramdam ko eh. Ramdam ko kasayahan. Kasi maano yan, kahit anong paghihirap, kahit anong maano yun sa buhay ninyo. May ignore nyo lahat ng paghihirap. Kasi alam nyo na yung Espiritu yung nasa sa inyo. Na kung ang isang tao ay magkakaroon ng bagong kapanganakan sa Espiritu, kailangan niyang maniwala na Jesus ang Mesiyas, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kailangan niya mag-repent na siya ay nagkasala at namamuhay na kagaya o naayon sa Panginoong Jesus. Dahil mamumuhay siya na kasama ni Jesus. Siya ay hindi na dating siya, kundi isa na sa kapamilya ng Panginoon Diyos, Ama na nasa langit. Siya ay hindi na dating siya. Amen po ba tayo doon? Amen. Siya ay kaparehas na ng Panginoong Jesus. Okay. Tayo po'y tumayo. Hallelujah, Lord. Lord, maraming pong salamat sa pagsamang ginawa mo sa amin, Lord. At Lord, at alam ko po na binigyan mo po ng kaunawaan ang bawat isa sa mga salita mo, Panginoon. At maraming pong salamat sa paggamit na ginawa mo sa akin bilang isang vessel mo sa araw na to. Na alam ko po, Lord, na may gagawin ka sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, maraming po sa pangunawa na ikaw ay pag pumasok sa buhay namin, Lord, ay magkakaroon kami ng isang buhay, ng transformation ng buhay namin, na yung dating kami ay hindi na mangyayari, at kundi kung ano ka, Lord, ay siya namin kagayahin, Panginoon Lord. At Lord, maraming pong salamat sa kaunawang ito, na dahil sa aming panibagong kapanganakan ng Espiritu namin, na sa pagkakaligtas mo, nung dati kami may mga patay na espiritu, ngayon ay muli mong binuhay, Panginoon. Maraming pong salamat dito. At alam po namin, kami pinatutuwa. Ngayon pa lang, Panginoon, natutuwa na po kami na tayo magkikita-kita sa kalangitan, Panginoon Lord. At Lord, alam po na may inihanda ka na para sa amin, ng panibagong katawan namin, Lord, ng panibagong tirahan namin doon sa kalangitan. At naalam ko po namin na ang paggagabay mo ay nasa bawat isa sa amin, na ikaw lagi ang magtuturo sa amin, Lord, mag-guide sa amin ng bawat nasahagi namin sa aming buhay. Kaya po, nabigyan mo po kami, Lord, ng karapatan, Lord. Bigyan mo kami ng guidance, Lord. At bigyan mo po kami ng pangalaga na ikaw lang ang aming makita sa aming buhay, Panginoon. Kaya ay yung mga palatuntunan lang ang aming makita sa bawat pangbuhay, Lord. At Lord, kung kami po ay gagamitin mo, Lord, sa ibang mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon Lord, nandito po kami maluwag na nagpapagamit sa iyo, maluwag na
tinatanggap lahat ng mga kautusan mo, Panginoong Lord. At bigyan mo po kami ng kalakasan kung paano kami magkakaroon, Lord, ng boldness, Lord, sa aming mga kapwa, Lord, na alam ko po na ito po ang plano mo, ito po ang mga iniutos mo sa aming Panginoon, na kami ay magkaroon pa ng desire, Lord, na magkaroon, na madala namin ang ibang tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. At Lord, ito po ay sinasamo namin sa iyo, Lord, dahil kami po sa aming kakayahan, hindi namin ito makakaya. Alam po namin na without you, Holy Spirit, without your guidance, without your power and your strength, hindi po kami, Panginoon, magkakaroon ng, hindi po namin makakaya na may sama sa iyong kaharian ng mga tao ito. Kaya po, Lord, sa oras pong ito, kami po yumuyuko, nananalangin at humihingi sa iyo ng kalakasan, Lord. Lord, ng iyong power, kung paano mo kami gagamitin sa mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord, sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming po salamat sa buhay, na panghabang buhay na mga kasama ka namin, Panginoon Lord. Kaya ako po na magkaroon kami ng katatagan kung paano namin masusundan lahat ng mga pinag-uutos mo, Lord. At Lord, ikaw lang, Panginoon, ang aming sambahin bilang isang Panginoon, Lord. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord. At hayaan mo na sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord, magkaroon kami ng pasasalamat sa bawat segundo ng aming buhay. Lalo, nakikita namin ang iyong galaw sa buhay namin. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord. Kami pinagpapasalamat sa iyo na lahat ng bagay, lahat ng ibigay mo sa amin, lahat ng pagbabago na nangyayari sa buhay namin, Lord. Kaya po, na may balik namin sa iyo ito, na may pagpapasalamat, Lord, ng pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.